10 mga bagay na may kaugnayan sa pananampalataya. Welcome sa Arvin Polo TV. Maraming mga relics ang natuklasan sa ating kasaysayan at ang mga ito ay may kaugnayan sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Sumisimbolo rin ito sa mga kaganapan tungkol sa pangyayari sa buhay ni Jesus noong panahon ng kanyang pagpapakasakit sa krus. Dahil dito ay maraming mga mananampalataya ang gustong makita ito dahil sa kahalagahan nito sa kanilang pananampalataya. At sa video ngang ito ay ibabahagi ko sa inyo ang 10 religious relics na itinuturing na mahalaga sa pananampalatayang Kristiyano. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Holy Grail. Ang Holy Grail ay isa sa mga pinakakilala at misteryosong bagay sa kasaysayan ng Christianism at ng Europe. Sinasabing ito ang tasa na ginamit ni Hesukristo sa huling hapunan. Ayon sa kwento, ginamit din ito ni Joseph of Arimathea para saluhin ang dugo ni Jesus habang siya ay nakapako sa krus. Dahil dito, ang Grail ay naging simbolo ng kabanalan at kaligtasan. Ang ideya ng Holy Grail ay unang lumitaw sa mga kwento noong medieval period sa Europe. Una itong nabanggit sa isang tula ni Chrétien de Troyes noong 12th century. Sa kanyang tula na Perceval, The Story of the Grail, ay nabanggit niya ang isang misteryosong bagay na tinawag niyang Graal, pero hindi malinaw kung ano ito. Sa mga sumunod na kwento, tulad ng isinulat ni Robert de Boron na Joseph d'Arimathie, ang Grail ay naging isang religious relic na may kapangyarihang magbigay ng eternal life at kaliwanagan sa sinumang makakakita nito. Bukod dito, ang Grail ay naging mahalagang tema sa mga kwentong Arthurian, lalo na sa paghahanap ni King Arthur at ng kanyang mga knights ng Round Table. Sa mga kwentong ito, ang paghahanap ng Grail ay itinuturing bilang isang spiritual mission na puno ng mga pagsubok at misteryo. Ang knight na karaniwang nauugnay sa paghahanap ng Grail ay si Sir Galahad, na itinuturing na pinakabanal sa lahat ng mga knights. Dahil sa kanyang kadalisayan at kabutihan ay nagtagumpay siya na makita ang Grail. Subalit sa ibang version ng kwento ay sinasabing si Sir Perceval o Sir Bors naman ang nakakita nito. Samantala, maraming tao at mga researchers ang naghanap ng tunay na Grail. Ang ilang teorya ay nagsasabi na ito ay isang sinaunang tasa mula sa Rome o isang religious relic na itinago ng mga Templar Knights. Ang iba naman ay naniniwala na ang Grail ay isang hindi pisikal na bagay, kundi isang simbolo ng spiritual enlightenment at paghahanap ng katotohanan. Dagdag pa rito, ang Holy Grail ay naging inspirasyon din sa mga modern cultures, mula sa mga nobela at pelikula hanggang sa mga palabas sa telebisyon. Isang kilalang modern story ay ang nobela ni Dan Brown na The Da Vinci Code, kung saan inilarawan ang Grail bilang isang sinaunang sikreto na nag-uugnay sa bloodline ni Kristo sa kasalukuyang panahon. At ang pelikulang Indiana Jones and the Last Crusade naman ay isa rin sa mga sikat na pelikula na nagpapakita tungkol sa paghahanap ng Holy Grail. Number 2, Shroud of Turin. Ang Shroud of Turin ay isang sinaunang tela na mayroong misteryosong larawan ng isang lalaking nakapako sa krus. Ayon sa mga tradisyon, ito ang damit na ibinalot kay Hesukristo pagkatapos siyang ipako at mamatay. Ang tela na ito ay isang 3-to-1 herringbone twill at gawa mula sa linen. Ang larawan sa shroud ay nagpapakita ng harap at likod ng isang lalaki na may mga sugat na katulad ng pagpapako sa krus at mayroon din namang mga marka ng sugat sa mga kamay, paa at tagiliran. Samantala, ang shroud ay unang lumabas noong 1354 sa Lille, France at ipinakita ito ng pamilya ni Geoffroy de Charny. Noong 1578 naman, ang shroud ay inilipat sa Turin, Italy at dito na ito nananatili hanggang sa kasalukuyan. Naging sentro din ito ng devotion na kung saan ay maraming tao ang naniniwala na ito ay tunay na balabal ni Kristo. Sa paglipas ng panahon, maraming mga scientist ang nagsagawa ng mga pag-aaral upang alamin ang pinagmulan ng shroud. At noong 1978, may isang grupo ng mga scientist mula sa iba't ibang larangan ang nagsagawa ng malawakang pag-aaral sa ilalim ng Shroud of Turin Research Project. Natuklasan nila na ang larawan ay hindi gawa sa pintura, sa dye, o sa kahit anong art materials noong panahon ng medieval period. Subalit noong 1988, 3 magkakahiwalay na laboratories ang nagsagawa ng radiocarbon dating sa mga piraso ng shroud at natuklasan nila na ang tela ay nagmula sa pagitan ng 1260 at 1390 AD. Dahil dito,
Ang shroud ay pinaniniwalaan na isang medieval forgery. Ngunit ang mga sumunod na pag-aaral ay nagsasabi na maaaring ang mga samples na ginamit para sa dating ay contaminated o nagmula sa mga bahagi ng tela na na-repair sa medieval period. At noong 2005, isinulat ng researcher na si Raymond Rogers na ang mga samples na ginamit sa radiocarbon dating ay hindi lahat bahagi ng shroud dahil ang mga ito ay naglalaman ng mga cotton fibers at mga dye na hindi makikita sa natitirang bahagi ng tela. Sinabi rin niya na ang shroud mismo ay maaaring mas matanda pa kaysa sa mga resulta ng radiocarbon dating. Dagdag pa dito, ang Italian scientist na si Giulio Fanti at ang kanyang team ay gumamit ng iba pang mga technology noong 2013 upang pag-aralan ang shroud at ayon sa kanilang estimation, ang shroud ay maaaring mula pa noong panahon ng 300 BC hanggang 400 AD na mas malapit sa panahon ni Kristo. Ang kanilang mga pagsusuri ay batay din sa mga mechanical at infrared spectroscopic analysis ng mga fibers ng shroud. Number 3. Veil of Veronica. Ang Veil of Veronica o Vera icon ay isang sikat na relic sa Christianism. Ayon sa tradisyon, ito ay isang tela na mayroong miraculous image ng mukha ni Jesus. Ang tela ay mula kay Veronica na isang babaeng nagpunas sa mukha ni Jesus habang siya ay naglalakad patungo sa Calvary at dala niya ang krus. Ngunit kahit wala sa Biblia ang kwento ni Veronica, ito ay naging bahagi ng Christian legend. Ayon sa kwento, habang naglalakad si Jesus sa Via Dolorosa, ay nakasalubong niya si Veronica. Naawa si Veronica at pinunasan ang mukha ni Jesus gamit ang kanyang tela. At isang himala ang nangyari pagkatapos nito dahil naiwan ang image ng mukha ni Jesus sa telang iyon. Ang pangyayaring ito ay karaniwang ipinapakita sa ika-6 na estasyon ng krus tuwing Holy Week. Kaugnay din nito, ang Veil of Veronica ay naging mahalagang bahagi ng debosyon ng mga Katoliko. Pinaniniwalaan na ang tela ay isang acheiropoieta o image na hindi ginawa ng tao kundi nalikha dahil sa himala. At sa loob ng maraming taon, ito ay iginagalang at ipinapakita sa iba't ibang simbahan at mga cathedral. At ang pinakakilalang pagpapakita ng Veil of Veronica ay nagaganap sa St. Peter's Basilica sa Vatican tuwing ika-5 linggo ng Lenten season. Samantala, habang lumilipas ang panahon ay maraming kopya ng Veil of Veronica ang kumalat sa buong Europe. Ang mga kopyang ito ay ginawa upang magsilbing inspirasyon sa debosyon at pananalangin ng mga mananampalataya. Subalit, ang original na veil ay patuloy na itinuring bilang isang mahalagang relic at marami din namang mga simbahan ang nagsasabi na sila ang may hawak ng original na kopya ng veil na nagdulot ng maraming pilgrimage at devotion. Ngunit sa kabila ng malaking debosyon sa Veil of Veronica ay marami pa rin ang nagdududa kung totoo ba ito. At dahil walang direktang biblical basis at ang pagkakaroon ng maraming kopya ay naging sanhi ng mga kontrobersya. Maraming skeptics ang nagtanong kung totoo bang nagtataglay ang veil ng image ni Jesus o ito ay gawa lamang ng mga Kristiyano. Bagamat may mga pagdududa dito, ang kwento ni Veronica at ng kanyang veil ay patuloy na nagkaroon ng mahalagang papel sa kultura ng mga Kristiyano. Number 4. The Sudarium of Oviedo. Ang Sudarium of Oviedo ay isa sa mga kilalang relic sa Kristyanismo na may kaugnayan sa pagdurusa ni Jesus at kilala rin bilang Sudarium Domini. Ito ay isang tela na ginamit para punasan ang dugo at pawis mula sa mukha ni Jesus noong siya ay ipinako sa krus. Makikita ito sa Cathedral of San Salvador sa Oviedo, Spain at mahalaga sa mga Kristiyano. Ayon sa kwento, ang Sudarium ay dinala sa Spain mula sa Jerusalem noong 7th century para ilayo mula sa mga mananakop. Unang nabanggit ang Sudarium noong 570 AD ng isang manlalakbay na nagngangalang Antoninus of Piacenza na nagsabing nakita niya ito sa isang simbahan sa Jerusalem. Noong 614 AD, dinala ito sa Alexandria at pagkatapos ay sa Spain para protektahan mula sa pagsalakay ng mga Persian. At sa huli ay inilagay ito sa isang espesyal na silid, ang Camara Santa, sa Cathedral of San Salvador sa Oviedo. Samantala, ang Sudarium ay isang linen cloth na may sukat na mga 84 by 53 centimeters. May mga mantsa ito ng dugo at liquid na sinasabing galing sa mga sugat ni Jesus.
Ang mga mantsa ay nagpapakita ng pattern na tugma sa mga sugat ni Jesus noong siya ay ipinako sa krus, lalo na sa kanyang mukha. Walang image ng mukha sa tela, pero ang mga marka ng dugo ay nagpapakita ng malubhang pinsala. Kabilang narito ang mga marka mula sa crown of thorns. Kaugnay pa nito ay maraming pag-aaral ang isinagawa upang suriin ang Sudarium of Oviedo. Ang mga forensic expert ay nagsuri ng mga pattern ng dugo at liquid na tugma sa mga detalye sa Turin Shroud na isang kilalang relic na may image ni Jesus. Ang pagsusuri ng pollen at mga fiber ay nagpapakita na ang tela ay galing sa Palestine. Subalit, mayroon ding mga kritiko na nagdududa kung tunay ba talaga ang Sudarium at sinasabi din nila na walang sapat na ebidensya na konektado ito kay Jesus. Para sa maraming Kristiyano, ang Sudarium of Oviedo ay isang mahalagang relic na nagpapakita ng sakripisyo at paghihirap ni Jesus para sa sangkatauhan. Ang tela ay isang mahalagang ebidensya ng mga pangyayari tungkol sa paghihirap at pagkamatay ni Jesus. Sa Spain, malakas ang debosyon sa Sudarium at taon-taon ay may mga ceremonies at prosesyon na isinasagawa para parangalan ang relic na ito. Ipinapakita ito sa publiko sa ilang mga pagdiriwang at patuloy na nagiging sentro ng pagninilay at pagsamba para sa mga mananampalataya. Number 5. The Holy Lance. Ang Holy Lance o kilala rin bilang Spear of Destiny o Lance of Longinus ay isang sikat at misteryosong relic sa kasaysayan ng Kristyanismo. Ayon sa kwento, ginamit ito ni Longinus, isang Roman soldier, upang saksakin ang tagiliran ni Hesukristo habang nakapako siya sa krus. Sinasabi sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 19, verse 34, dumaloy ang dugo at tubig mula sa sugat na nagpatunay na patay na si Jesus. At mula noon, ang sibat na ito ay naging simbolo ng kapangyarihan at kabanalan. Marami ang naniniwala na ang sinumang magmamay-ari nito ay magkakaroon ng walang hanggang tagumpay. Bukod dito, maraming kwento ang bumabalot tungkol sa Holy Lance. Isa sa mga kilalang alamat ay nagsasabi na ang sinumang may hawak ng sibat na ito ay hindi matatalo sa laban. Ang sibat ay pinaniniwala ang nagbibigay ng kapangyarihan sa sinumang nagmamay-ari nito, kung kaya't naging mahalaga ito sa mga emperors, hari at mga military leaders. Si Charlemagne, na isang dakilang emperor ng Holy Roman Empire, ay sinasabing nagmamay-ari ng Holy Lance. Ayon sa kwento, nanalo siya sa 47 na mga laban dahil sa kapangyarihan ng sibat at hawak niya ito hanggang sa kanyang kamatayan. Gayun din, ang Holy Lance ay dumaan sa iba't ibang tao at lugar sa kasaysayan. Matapos mamatay si Charlemagne ay napunta ang sibat sa iba't ibang emperor ng Holy Roman Empire. Noong mga crusade ay dinala ito sa Constantinople at naging bahagi ng mga banal na bagay ng Byzantine Empire. Sa paglipas ng panahon, ang sibat ay nahati sa iba't ibang bahagi at ipinamahagi sa iba't ibang lugar sa Europe. At ang isang bahagi ng Holy Lance ay kasalukuyang nasa Hofburg Palace sa Vienna, Austria. Samantala, maraming mga eksperto ang nag-aral tungkol sa Holy Lance upang malaman ang tunay na kasaysayan nito. Ang ilan ay naniniwala na ang mga bahagi ng sibat na mayroon tayo ngayon ay hindi talaga mula sa panahon ni Jesus, kundi mga replika lamang. Number 6. Crown of Thorns. Ang Crown of Thorns o korona ng mga tinik ay isang mahalagang relic sa Kristyanismo. Ayon sa Biblia, ito ay isinuot ni Jesus sa kanyang ulo bago siya ipako sa krus. Ginawa ito ng mga Roman soldiers para kutyain si Jesus bilang hari ng mga Hudyo. Sa mga ebanghelyo sa New Testament, sinasabi na ang korona ay gawa sa mga tinik at inilagay sa ulo ni Jesus ng mga Roman soldiers. Walang masyadong detalye sa Biblia tungkol sa uri ng halaman na ginamit, pero iniisip ng marami na ito ay mula sa mga halaman tulad ng Ziziphus spinacristi o Euphorbia millii na parehong may matitinik na sanga. Samantala, ang eksaktong kasaysayan ng Crown of Thorns pagkatapos ng crucifixion ni Jesus ay hindi malinaw. Maraming kwento at alamat ang lumitaw tungkol sa kapalaran nito. Noong 4th century ay iniulat ni Emperatrice Helena na ina ni Emperor Constantine na natagpuan raw niya ang mga piraso ng Crown of Thorns sa Jerusalem. Ang mga piraso ng korona ay unti-unting naipamahagi sa iba't ibang simbahan at religious institutions sa buong Europe. Bukod dito, ang pinakakilala namang bahagi ng Crown of Thorns ay nasa Notre Dame Cathedral sa Paris, France. At ang relic na ito ay binubuo ng isang bilog na wire na may ilang mga natitirang tinik.
Itinuturing ito bilang isa sa pinakamahalagang relic ng simbahang Katoliko. Iniingatan ito sa isang special reliquary at ipinapakita sa mga deboto sa ilang okasyon. Samantala, ang Crown of Thorns ay may malalim na symbolism sa Kristyanismo dahil sumasalamin ito sa sakripisyo ni Jesus at ang kanyang paghihirap para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang korona ding ito ay isang paalala patungkol sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus at nagiging sentro ng debosyon lalo na tuwing Holy Week. Ngunit tulad ng maraming relics, ang Crown of Thorns ay puno rin ng mga kontrobersya. Ang kakulangan ng matibay na ebidensya sa kasaysayan at ang mga magkakaibang kwento tungkol sa pinagmulan at kapalaran nito ay nagdulot ng iba't ibang pananaw. Number 7. Holy Robe. Ang Holy Robe o kilala rin bilang Tunic of Jesus o Holy Tunic ay isang lumang damit na sinasabing suot ni Jesus bago siya ipako sa krus. Isa itong mahalagang relic sa Kristyanismo at iniingatan sa Cathedral of Trier sa Germany. Sinasabing ang tunic ay buo at walang tahi at nagmula pa noong panahon ng paghihirap ni Kristo. Ayon sa Gospel ni John, hinubad ang tunic ni Jesus bago siya ipako sa krus. At ang mga Roman soldiers ay nagdesisyon na huwag itong punitin dahil buo ito at walang tahi. Sa halip ay nagsugal sila para dito. Hindi malinaw kung paano napunta ang Holy Robe sa Trier. Pero may mga kwento na dinala ito roon ni Empress Helena na ina ni Emperor Constantine mula sa kanyang paglalakbay sa Holy Land noong 4th century. Samantala, ang Holy Robe ay iniingatan sa Cathedral of Trier mula pa noong unang panahon. Ipinapakita lamang ito sa publiko tuwing may espesyal na okasyon. Ang pinakahuling pagkakataon na ito'y ipinakita sa publiko ay noon pang 2012 bilang pagdiriwang ng 500 years mula nang una itong ipakita noong 1512. At tuwing ipinapakita ang Holy Robe ay maraming deboto mula sa iba't ibang lugar ang pumupunta sa cathedral. Tulad ng maraming religious relics ay marami rin ang nagdududa sa pagiging tunay ng Holy Robe. Maraming tao ang nag-aalinlangan dahil walang konkreto at tiyak na ebidensya tungkol dito. At noong 19th century ay natagpuan sa Argenteuil, France, ang isang piraso ng damit na inaangkin din bilang Holy Tunic na nagdulot ng mas maraming debate. Subalit sa kabila ng mga pagdududa, ang Holy Robe ay nananatiling mahalaga para sa maraming mga Kristiyano. Dahil para sa mga Kristiyano, ang Holy Robe ay hindi lamang isang lumang damit, kundi isang mahalagang bahagi ng kanilang pananampalataya. Ito rin ay simbolo ng sakripisyo ni Jesus at ng kanyang pagmamahal sa sangkatauhan. Number 8. The House of the Virgin Mary. Ang bahay ng Birheng Maria ay isang kilalang lugar na may kaugnayan sa pananampalataya na matatagpuan sa mga burol malapit sa Ephesus, sa Seljuk, Turkey. Sinasabi na dito na nirahan si Birheng Maria hanggang sa kanyang kamatayan. Mahalaga ang lugar na ito para sa mga Kristiyano at mga Muslim na iginagalang si Maria bilang ina ni Jesus. Ang bahay na ito ay natuklasan noong 19th century batay sa mga pangitain ni Anne Catherine Emmerich na isang German mother and mystic na hindi pa nakakapunta sa Ephesus. Ang kanyang mga pangitain ay ginamit ni Father Julian Gouye na isang pari upang matagpuan ang lugar noong 1881. Nakita niya ang mga guho ng isang lumang bahay na itinuturing niyang bahay ni Maria ayon sa mga pangitain ni Emmerich. Noong una ay hindi agad ito pinaniwalaan pero kalaunan ay kinilala din ito ng simbahang Katoliko matapos ang masusing pag-aaral. Samantala, ang bahay ng Birheng Maria ay isang simpleng bahay na bato lamang na may style ng early Christianity. Mayroon itong dalawang bahagi na kinabibilangan ng isang maliit na chapel at isang altar. Sa loob nito ay may isang silid na may maliit na fireplace at isang platform na nagsilbing higaan. Sa ngayon, ang bahay ay itinuturing bilang isang maliit na altar at sacred place para sa mga deboto. Gayon din, ang bahay ng Birheng Maria ay mahalaga sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Ayon sa tradisyon, matapos umakyat ni Jesus sa langit ay dinala ni San Juan Evangelista si Maria sa Ephesus para sa kanyang kaligtasan. At habang nagsasagawa ng misyon si San Juan ay namuhay si Maria ng tahimik sa bahay na ito. Kung kaya't naging sentro rin ito ng debosyon para sa mga mananampalataya mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngayon, ang bahay ng Birheng Maria ay sikat na destination ng mga pilgrim at mga turista. At noon ngang 1896 ay opisyal na kinilala ng Vatican ang lugar.
Mula noon ay iba't ibang pope ang bumisita dito. Kabilang na sina Pope Paul VI noong 1967, Pope John Paul II noong 1979 at Pope Benedict XVI noong 2006. Ang kanilang mga pagbisita ay nagpatibay sa kahalagahan ng lugar. Number 9, Relics of St. Peter. Ang mga relics ni San Pedro o Relics of St. Peter ay isa sa mga pinakakilalang relics sa simbahang Katolika. Si San Pedro ay isa sa 12 apostol ni Hesukristo at itinuturing bilang unang pope ng Rome. Pinaniniwalaan na ang kanyang mga fossils ay nakalibing sa ilalim ng Basilika ni San Pedro sa Vatican City. Noong 2nd century ay sinasabing si San Pedro ay ipinako sa krus ng patiwarik sa Rome sa utos ni Emperor Nero at inilibing ang kanyang katawan sa isang simpleng libingan sa Vatican Hill. Sa paglipas ng mga siglo ay naging sagrado ang lugar na ito para sa mga Kristiyano at isang munting simbahan ang itinayo sa ibabaw ng libingan noong panahon ni Emperor Constantine noong 4th century. Ang maliit na simbahan ay pinalitan ng kasalukuyang Basilika ni San Pedro na nagsimula noong 1506 at natapos noong 1626. Samantala, noong 1939 ay nagsimula ang mga paghuhukay sa ilalim ng Basilika sa utos ni Pope Pius XII. Tumagal ng halos 2 dekada ang mga paghuhukay at natagpuan ang isang sinaunang libingan na may inscriptions na Petros Eni na nangangahulugang si Pedro ay naririto. Natagpuan din ang mga fossils ng isang matandang lalaki na ayon sa mga eksperto ay maaaring si San Pedro ito. Ang mga isinagawang paghuhukay ay nagbigay naman ng maraming mahahalagang ebidensya. Una, natagpuan ang isang sagradong lugar na tinatawag na Campo Pi, na itinuturing na pangunahing libingan. Sa paligid nito ay may mga niche at libingan ng iba pang mga Kristiyano na nagnanais mailibing malapit kay San Pedro. Ikalawa, ang mga natagpuang fossils ay sumailalim sa masusing pagsusuri ng mga archaeologist at anthropologist. Ayon sa mga eksperto, ang mga fossils ay mula sa isang lalaking nasa edad 60 hanggang 70 years old na tugma sa edad ni San Pedro noong siya ay pinatay. Kaugnay pa nito, noong June 26, 1968 ay ipinahayag ni Pope Pablo VI na ang mga relic ni San Pedro ay natagpuan at kinilala batay sa malawak na pagsusuri at ebidensya na nakalap. Ang pahayag na ito ay nagpatibay sa pananampalataya ng maraming Katoliko at pinalakas ang kahalagahan ng Basilika ni San Pedro. Number 10, the Girdle of Thomas. Ang the Girdle of Thomas o kilala rin bilang the Cincture of the Theotokos ay isang mahalagang relic sa Eastern Orthodox Christianity. Ayon sa alamat, ay iniwan ni Birheng Maria ang belt kay Thomas na apostol ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Sa isang bahagi ng kwento, si Tomas ay hindi kasama noong umakyat si Maria. Dahil dito, ibinaba ni Maria ang belt bilang patunay ng kanyang pag-akyat. Ang belt na ito ay gawa sa balahibo ng camel at sinasabing iningatan ng mga Kristiyano sa Jerusalem hanggang sa ito ay dalhin sa Constantinople noong 4th century. Ang The Girdle of Thomas ay itinuturing na napakahalaga dahil pinaniniwalaan na ito ay nanggaling mismo kay Birheng Maria. Sinasabi na nagdadala raw ng himala ang belt na ito at nakakapagpagaling rin. Marami namang mga tao ang nagpatotoo na nakaranas sila ng mga himala matapos magdasal o makalapit sa relic na ito. At sa iba't ibang panahon ay inilalabas ang belt upang humingi ng tulong at biyaya lalo na sa panahon ng sakuna. Sa kasaysayan ay iningatan ang relic na ito sa iba't ibang lugar. Subalit matapos ang pagkawasak ng Constantinople ay dinala ito sa iba't ibang bahagi ng Eastern Orthodox world. At sa ngayon ang pangunahing bahagi ng The Girdle of Thomas ay nasa Vatopedi Monastery sa Mount Athos, Greece. Ang Vatopedi Monastery ay isang mahalagang monastery sa Mount Athos at naging sentro ng spiritual life at ng mga pag-aaral. Bukod dito, may kaugnayan din ang Girdle of Thomas sa iba't ibang ritual at pista sa loob ng Eastern Orthodox Church. Ipinagdiriwang ang kapistahan ng The Girdle of Thomas tuwing August 31. Maraming mananampalataya ang nagtitipon upang magbigay pugay at magdasal dito. Sa mga seremonya naman ay inilalabas ang relic at ipinapakita sa mga tao. At hanggang ngayon, ang The Girdle of Thomas ay patuloy na itinuturing bilang isang mahalagang simbolo ng pananampalataya at debosyon sa loob ng Eastern Orthodox Christianity.